Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Hello guys, it's me Nomer. Sa video ito, mapapanood nyo ang 10 pinakamatalinong hayop. Ito ang part 1 ng ating countdown serye na hinati ko sa 5 episode para makilala ang mga henyong hayop. Umpisahan natin ang kwentuhan sa ika-10 pwesto. Sa lahat ng matatalinong hayop, ito na ata ang pinaka-nakakainis. Ito ang mababait na bubuwit. Madalas na nakikita natin ang mga daga sa maduduming lugar, kaya parang ang hirap paniwalaan na matatalino pala ang mga daga. Mausisa at napakatuso ng mga daga, kaya nga madalas nalalaman nito kung saan mo tinatago ang pagkain sa inyong bahay. Napakatalas kasi ng pag-iisip ng daga kahit maliit lang ang kanilang utak. Kabibiliban mo ang kanilang talino dahil hindi ito mabilis makalimot. Kapag mayroong bagong natutunan ang mga daga, gagamitin nila ang kanilang kaalaman para makahanap ng pagkain. Mausisa ang mga daga sa kanilang paligid at palagi silang nagmamasid sa mga nakaambang panganib. Ang halimbawa na lang nito ay ang patibong na mousetrap. Kapag may nahuling daga ang mousetrap, makikita yon ng ibang daga na delikado pala ang pumasok dyan sa bakal na cage. Kaya sa susunod na makakita ulit sila ng mousetrap, asahan mong hindi na papasok dyan ang mga daga dahil alam na nila na makukulong sila pag pumasok sila dyan. O diba? Ang talino ng mga daga dahil natututo sila sa karanasan na nangyari sa ibang daga. Ang tawag rito, delayed learning. Ibig sabihin nito ay pinapanood muna ng ibang daga ang mangyayari sa kanilang kapwa daga bago pa nila yun gayahin. Kung may nangyaring masama sa naunang daga, pues hindi na yun gagayahin ang susunod na daga. Kakaiba naman ang pinamalas na talino ng daga na nakunan sa video. Yung daga may nakitang pagkain. Yun nga lang, yung pagkain ay nakapatong sa mousetrap. Kapag kinuha ng daga yung patibong, edi maiipit siya sa bitag. Kaya naman nakaisip ng paraan ang dagang ito. Kumuha siya ng mahabang stick at sinunggit niya ang pagkain. Ang talino, di ba? Nakuha niya ang pagkain nang hindi man lang siya nahuhuli. Sa isang eksperimento, natutunan ng daga kung paano gumamit ng hagdanan para makuha ang pagkain sa ikatlong palapag. Hinila ng daga ang hagdan at ito ang ginamit niya para makaakyat. Napakahusay ng bubuwit kasi naisip niya na hilain ang hagdan para makaakyat. Ngayon, kailangan naman ng daga na lumipat sa sumunod na platform para makuha ang susunod na pagkain. Kaya hinila ng daga yung lubid para tuntungan ang nakalambiting kahoy at kumapit sa kabilang platform. Yung mga pinakitang diskarte ng daga sa video ay isang marka kung gaano sila katalino. Sa hiwalay na eksperimento, napag-alaman ng mga scientist na madali lang sa daga ang humanap ng daan palabas ng maze. Malakas kasi ang memorya ng daga kaya mabilis nilang nakakabisa ang pasikot-sikot na daan papunta ng exit. Ayon sa mga scientist, maaaring nag-evolve ang mga daga ng may angking talino para madali silang makahanap ng daanan papunta sa mga pagkain. Ginamit din ng mga daga ang kanilang talino para makatakas sa mga kalaban gaya ng atake ng ahas at gutom na pusa. Dahil sa sobrang talino ng mga bubuwit, maraming tao ang naiengganyo mag-alaga nito. Kung minsan pa nga natuturuan nila ito ng tricks. Gaya na lang ng pag-shoot ng bola. Pwede mo rin itong utusan na dumaan sa mga obstacle course. Ito ang mas magandang ituro mo sa daga. Turuan mo silang kumuha ng pera sa wallet ng ibang tao. Joke lang. Masama po ang magnakaw. Oo nga pala, don't forget to click the subscribe button sa ibaba ng video dahil pag hindi ka nag-subscribe, bibisitahin ka ng mga daga sa inyong bahay. Kaya dali, subscribe na! Pangsyam sa ating listahan ng matatalinong hayop ay ang mga kalapate. Sa sobrang talino, pwede mo itong turuan na maglaro ng pingpong. Nakunan sa video ito ang pruweba sa kung gaano katalino ang mga kalapate. Gusto sanang kainin ng kalapate yung nakalambitin na dilaw na pagkain, kaso hindi niya yun maabot. Para maabot ng kalapate ang nakalambiting pagkain, naisipan nitong itulak ang nakita niyang kahon papunta kung saan malapit ang pagkain.
Nalaman kasi ng ibon na maaabot niya ang pagkain pag tumuntong siya sa kahon. Ito naman ang isa pang kalapate na hindi niya maabot ang lalagyanan ng pagkain. Kaya naman naisipan niyang itulak ang bird feeder para makuha niya sa butas yung pagkain. O diba? Ang talino kasi naabot na niya ang pagkain pag nagsiswing-swing yung lalagyanan. Mahusay din ang memorya ng mga kalapate. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang mga kalapate ay kayang tumukoy ng halos 700 uri ng hugis at imahe. Gaya na lang ng kalapating ito na kayang tukuyin ang hugis ng bilog, parisukat at tatsulok. Tinutuka kasi niya kung saan swak at magkakasya ang kahon na pinakita sa eksperimento. Para masukat ang talino ng kalapate, tinuruan nila ito na tukain sa screen kung ano ang gustong ipagawa ng mga scientist gaya ng pattern, shapes at logic test. Namangha ang mga scientist dahil palaging tama ang sagot ng mga kalapate. Pag ako ang pinasagot sa mga tanong na ito, baka unang sabak pa lang mali na agad ang sagot ko. Minsan na ding tinuruan ang mga kalapate na tandaan ang itsura ng breast cancer sa mammogram. Sa kaliwang picture, ito yung mammogram ng tao na may sakit na breast cancer. Natutunan ng mga scientist na pwede nilang turuan ng kalapate na tuka-tukain ang picture kapag ang larawan ay may cancer o wala. Kumbaga marunong pala ang kalapate sa pagtukoy ng mammogram kung may cancer ang pasyente o wala. Napag-alaman din ng mga scientist na pwedeng turuan ng kalapate na tumukoy kung alin ang pangit at magandang drawing. Tinutuka raw kasi ng kalapate ang drawing kapag mukhang realistic at hindi magulo. Kapag ang drawing naman ay pangit, hindi yun ang tutukain ng kalapate. Kaya kapag ganito kapangit ang drawing mo, hindi yan papansinin ng kalapate. Marahil ay ang pinaka-nakamamanghang talento ng kalapate ay ang husay nito sa pag-alala kung saan ang direksyon pauwi sa kanilang bahay. Kaya nitong lumipad sa layo na 1,800 kilometers at memoryado nila kung saan ang tamang daanan. Dahil dyan, ginagamit ang mga kalapate noong unang panahon para maghatid ng sulat sa malalayong lugar noong mga panahon na wala pang naimbentong telepono o cellphone. Para sa akin, ang pinaka-nakamamanghang patunay sa katalinuhan ng kalapate ay ang husay nilang makabasa. Gaya ng sa eksperimentong ito noong 1975. Kapag lumitaw ang turn sa harapan ng kalapate, iikot ang kalapate dahil yun ang ibig sabihin ng salitang nakasulat. Kapag lumabas naman ang salitang pek, tinutukan ng kalapate yung salita gaya ng ibig sabihin ng pek. Sa hiwalay na eksperimento, tinuruan nila ang kalapate na tukain ang tamang salita at tukain naman ang star kapag ang salitang nasa screen ay hindi totoong salita o gawa-gawa lamang. Gaya ng mga nasa kaliwa, ito ang mga totoong salita, habang ang nasa kanan naman ay mga pekeng salita na hindi dapat tukain ng kalapate. Doon sa experiment, tinuruan nila ang kalapate na tukain ang mga tamang salita. Tinuruan din nila ang kalapate na tukain ang hugis star kapag ang nakalagay sa screen ay hindi salita at isa lamang mga jumbled words. Gaya ng salitang what, yan ang tutukain ng kalapate. Pero yung suks, walang ganyang salita kaya yung asterisk ang tutukain ng kalapate. Dahil dyan, napaisip tuloy ang mga scientist na pwede palang turuang magbasa ang mga kalapate. Kaya kung gusto mong puntahan ng kalapate ang inyong bahay, maglagay ka ng karatula na may nakasulat na libreng pagkain kasi mababasa yan ng mga ibon. Mahusay rin ang kalapate sa pagmemorya ng mukha ng tao na mabait at nagpapakain sa kanila. Napatunayan kasi sa maraming eksperimento na kayang tandaan ng kalapate ang mukha ng tao. Kaya nga pag meron kang alagang kalapate, pwede mo itong turuan na maging maamo sa'yo at kahit pakawalan mo ito, lilipad at lilipad sila pabalik sa kanilang amo. Meron pa nga itong kakayahan na makilala ang kanilang sarili sa harap ng salamin. Ang makilala ang sarili sa salamin ay palatandaan sa kung gaano katalino ang isang hayop. Hindi sila katulad ng mga parot na inaaway ang kanilang refleksyon dahil hindi naman nila alam na salamin lang yun. Kaya naman dun mo mapapansin na mukhang mas matalino pa ata ang kalapate kaysa sa mga parot. Ayon sa mga scientist, ang kalapate ay may talino na maikukumpara sa talino ng isang 3 taong gulang na bata.
Pansamantala muna nating puputulin ang ating countdown sa ika-9 na pwesto. At sa susunod nating video upload, doon nyo makikilala ang top 7 at top 8 sa mga pinakamatalinong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Luis Evans Nicolay Domingo, August Carlota, Mami Arlene at Daddy Ches Castillo. Happy birthday kay Ma'am Joji Santos, Papa Rolly, Mama Anita, Kuya Emmanuel at Ate Rowan Rico Hermoso. At sa pamilya ni Ma'am Maribeth Garcia, Mama Uwag. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!